Believing Bible Church, Bible Baptist Church, no? We believe na ang church ng Panginoon ay nagsimula during the earthly years po ng earthly ministry ng ating Panginoong Jesus, na si Jesus Christ. Amen. Amen. So, ayan po ang history ng Okay, so how Landmark Bible Baptist Church Milan was born. Amen. So ititrace po natin ang pinagmulan at ang mga ancestors o ang roots ng ating church. Amen. So ang Landmark Bible Baptist Church po ay nag-umpisa noong 1990. Amen. So sino po pinanganak dito? Lahat po tayo siguro ay pinanganak na noong 1990. Amen. So ito po ay Balikatan Bible Baptist Church Taguig, na ang pastor po natin ay si Rolly Antioquia. Nag-mission po siya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Amen. At ang kasama po dyan ay nandyan na po ang ating Pastor Jules Magwanwa at nandyan na Magbanwa. Diyan na rin po siya na-ordain as a pastor. Amen. So 1990 hanggang sa ngayon. So marami na palang service na ginawa ang ating pastor through the prayers, through God's faithfulness. So yan po, nagpatuloy po ang gawain. Amen. So yan po, in 1991, the following year, ang Landmark Bible Baptist Church po ay na-organize sa former name ng Balikatan Bible Baptist Church sa Cabanatuan. Amen. So through the prayers as well, nag-organize po sila ng mga Bible study, nag-soul winning po ang mga kapatiran. Amen. Through the dynamic leadership po ng mga pastor doon. So they help together as one to continue the ministry ng Panginoon. Amen? Amen. Siya po, lumago po ang mga members. Amen? At noong 1993 po, yan po, na-establish din po ang Living World Christian Learning Center. And now, a Crown Christian Academy. So dito po, dinitrain yung mga young children na nasa Pilipinas, to be equipped, to be able to know kung ano po yung mga yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So gaya po nila Jacob, nila Brandon, nila Josh. So dito po meron din po kaming Bible study. I-equip po natin ang ating mga young men. No? Matuto po sila lalo na po sa salita ng ating Amen. Which is the Bible. Amen. And in 1995 po, so ang Landmark Bible Baptist Church became a partner ng Health Ministries. Amen. So ito po ay Baptist Mission Partners. Ito po ay from Florida. So si Dr. Jean Reynolds po at si Dr. Scotty Drake, sila po ang sila po ang nag-schedule ng mga itinerary ng mga mission pastors po na pumupunta sa Florida. So nandyan po ang ating Pastor Jules Magbanwa na nakarating na po doon. Amen. That is last year, Pastor Jules, di ba? Amen. So ayan po. At noong 1996 po, ito na po, nag-umpisa na po ang first mission ng gawain ng Cabanatuan City ng Landmark. Amen. And nandyan po ang Pastor Edgar Donaire in Jaén, Nueva Ecija. So doon po nag-umpisa. So kapatid po ito ng Milan, no? Sa mission. Amen? Amen. So andyan po in 1997 again the LBBC acquired a property. Amen. So meron na po silang house of worship. Amen. So by God's grace, so kasi dapat ang mga kapatiran prayer warriors lalong-lalo na sa leadership ng pastor. Amen. Amen. So yan, na makikita na ang faithfulness po ng Panginoon ay ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Amen. Magtiwala lang sila. Ayan. So, ayan na. So, it is a place, alam po natin na ang house of worship is a place, a solid place. Kailangan po na isang church yan. Kasi nag-uumpisa po karamihan ng mga churches sa house worship. So dahil po lumalago ng gawain, marami ng members, so yan po. God granted house of worship noong 1997. Amen. So, doon po, noong 2001, si Pastor Rolly po
Antioquia ay nag-start ng mission sa palayan. So, iniwan po niya si Pastor Jules. No? But with the help of other pastors ng Balikatan, yung mga elders, so, ipinagpatuloy po nila ang gawain sa kabanatuan. Amen. So, marami pong sakripisyo ang gawain. Hindi lang po one-man show. Yung nga po ang sabi ng aming Pastor Manuel at ni Pastor Jules, kailangan po may pagkakaisa po ang bawat ito. Ang dapat, ang focus lang natin ay ang Panginoon. Right. Ayan. Yan po ang talagang focus na isang mananampalataya ang ating Panginoon. Amen? So, in 2005 po, so yan po, nagkaroon po ng foundation, Ezra Foundation, at na-raise po ang 300,000. So, nung panahon po yan, malaking halaga na po yan. So, ito po ay ginamit ng mga members as well para po sa mga expenses, sa mga bills, lahat po sa structural building po ng church sa Cabanatuan. Amen? Amen. So, kailangan din po pala, magtapat rin tayo sa ating finances. Kasi kailangan po yan sa church talaga. Amen. Amen? So, ang church po ay hindi po umaasa sa gobyerno natin eh. No? We are independent po ang church natin. So, tayo po ay nagsisimula at lumalago po sa mga members po ng church. Amen? Amen. So ito rin po, noong 2009 po, amen, another mission in Palayan was organized. At nandyan po ang Pastor Roman Gamboa. Amen? Second mission po ito, Pastor, di ba? Amen? So lumalago po ang gawain sa Pilipinas. Amen? Amen. At noong 2000 po, nandyan na rin po ang LBBC Cabiao, na-organize rin po ang church nila with the leadership of Pastor James Jose. Amen. Amen. And 2011, a newly ordained pastor. So marami ng mga pastors na nagsuko ng kanilang mga buhay, no? Sabi nga, many are called but few are chosen. Amen. So, ang Pastor po Rogelio Andal ay isinendin po sa San Jose City para mag-mission. Amen. So, ayan na po ang history sa Pilipinas. Ayan po. Diyan na po mag-uumpisa ang mission dito sa Italy. Amen. Yan po kapatid po ng mga nauna sa Pilipinas. Amen. So, dati po si Preacher Manuel sinihintay niya po, sino kaya ang magpapatuloy ng gawain dito? Kasi actually si Pastor Manuel po at si Ma'am Charicel ay member po ng LBBC Cabanatuan. Amen. So nag-migrate po sila dito. At yun, mahirap po sa isang mananampalataya na hindi po consistent yung pagdalo mo sa church. Hinahanap-hanap po yun eh. Kasi nangihina po tayo. Kailangan po natin ng magbibigay sa atin ng encouragement. Right. Amen. Siguro naranasan na po nyo yan. Lalo na po mga faithful mga servants po. Amen. So dyan po, nag-umpisa po noong December 2014, binigyan po ng authority ni Pastor Jules Magbanwa, si Preacher Manuel, to start the mission dito po sa Milan. Amen. So yan po. And on that same year and same month, December 28 po, so 2 weeks lang, more or less ang pagitan, nag-umpisa na po ang Baptist Church Outreach Milan dito sa Milan, Italy. Amen. So gaya po ng nasabi ko, siyempre wala pa pong place of worship, so nag-umpisa po ang gawain sa house worship. Ayan po. So makikita po natin doon po sa residence ni Nanay Mila. So si Nanay Mila po ay member din po sa Cabanatuan, sa Landmark Bible Baptist Church. Amen. So diyan po inumpisahan ang gawain dito sa Milan Mission. And through the leadership pa rin ni Preacher Manuel. So diyan po nag-umpisa ang gawain at they conducted Bible studies, they conducted soul winning, nag-soul winning din po sila, nandyan po. At kailangan po kasi yung mandate ng ating Panginoon
gawin natin eh. Right. Let us save souls. Yan po ang talagang ano eh, napaka gandang yung gospel po. Amen? Amen. So ayan po, by God's grace. Amen. So sa panalangin ng mga kapatiran ng Milan Mission, ganun din sa leadership ni Preacher Manuel. So they have acquired a place of worship. So ito na po, Amen. ang Piazza Tripoli. Amen. Amen. So, napakabait po ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. Ayan po. So, marami pong mga nangyari at marami rin po mga pagsubok, trials ang na-encounter ng ministry, ng mission no? Dito sa Milan. Dahil after this po, dumating rin po ang COVID, ang pandemic. So, alam po natin na wala pong ano doon, mga services. Alam po natin yan. So, nag-online services din po sila Preacher Manuel. Amen. So, nagtuloy-tuloy po ang gawain. Tuloy lang po ang gawain. By God's grace, ayan po, noong December 2021, ayan po, natapos po ang COVID. Nag-umpisa muli ang gathering. Yan po. By permission na po, lahat na mag-umpisa ng house place of worship. Amen. So, ito na po, noong 2021, ang Thanksgiving celebration po ng Milan Mission. Amen. Amen. At noong January 22 po, amen. So, nadagdagan po muli ang mga members. Amen. No? Amen. Nandyan na po ang Roldan family at ang Cueto family. Amen. So, July 29, 6 souls got baptized. Ayun na po, ang si Sister Hannah po ba yan? Amen. Amen. Si Sister Jana. Amen. Si Sister Annie. Si Nanay Ida, of course. Amen. Eko, for yours truly, si Brother Jerry. Amen. Amen. At syempre si Brother Oscar. Yan po ang si souls na naidagdag as officially member ng Landmark Bible Baptist Church. Milan. Amen. So, hindi lang po dyan. No? Ito po yung 2022 church anniversary na na-held po dito rin sa Piazza Tripoli. So, ito na po yung mga bagong members, no, na nagpatuloy ng gawain dito sa Milan. Amen? Amen. And noong August 23 po, August 13, 2023, nag-switch po ang ano. So ang ating ang Preacher Manuel po ay na-ordain na as mission pastor ng Milan. Amen. So sa gawain pala may promotion din ano. Ang importante ibinibigay mo yung passion mo sa Panginoon eh. Amen. Amen. Ayan. Kasi hindi po madali ang magpastor. Marami pong sa sakit sa ulo. Yun po ang kasi po pag nag-meeting kami dyan Kasi yun eh. Kasi pinagdadasal niya ang buong tupa niya eh. Yan. Hindi lang po sa kanya. Lahat. Pati sa ang gawain sa Pilipinas. Dapat prayerful po talaga tayo. Amen. So yan po. So nandiyan po yung certificate na commissioning ni Pastor Manuel Uy sa Pilipinas. Amen. And that same year din po ay naidagdag din ang kapatid namin na si Brother Robert at si Sister Jenna, amen? Saved po sila noong June 2023, amen? At nabaptize po sila noong 19 ng November, amen? Ayan po, dati, dyan po na, kasi malamig na po, hindi na po kami pwedeng magmahal, November na po yan. Kaya dyan po namin, binaptize ang kapatid na si Brother Robert at si Sister Jenna, sa bahay po ni Sister Ida at ni, amen? Bumili po kami nung yung opo. Oo, kasi hindi po kasya si Brother Robert sa akin. Ayun po, hindi na siya lumabog kasi immersion po natin Ayan po. Praise to God. Praise to God. Amen. Ayan, yan po. And, ayan po. And noong 2023 po, nagkaroon po uli kami ng anniversary. No, ang church anniversary, Content for the Faith. Amen. Amen. That was last year. That was last year. Kita po na may mga dati pa may inibitahan nandito po pa rin nakasama namin. Amen. Ayan po yung mga pictures namin, yung sasaya po namin. Amen. Dahil sa Panginoon po yan. Kailangan po masaya tayo sa Panginoon habang naglilingkod tayo. May kasamang sigla. Amen. Ayan.
Amen. Joy in serving Jesus, sabi nga. Amen. Ayan po. Amen. Ayun. And again, yung mga bisita po namin na dumalo, marami po kaming, marami din po kaming kinain. Ayan. So, yan po. So, finally, ang 10 year of God's faithfulness, 10 years of continuous ministry. At hindi lang po yan, unanswered prayer ulit. Kasi prayerful po ang mga landmark eh. Amen. Hindi nyo pa first time po in the history ng landmark, Milan Mission, ay answered prayer po ay makakasama po namin ang aming Pastor Jules Magpasa. Amen. So yan po ang napakalaking pagpapala na pinagkaroon ng ating Panginoon. At syempre, hindi mawawala si Ma'am Melinda. Kailangan po kasama yan. Active po sila sa gawain eh. Amen. So, yun po. So, ang sabi po sa Psalms 133, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. So, sa mga kapatiran po, pagpatuloy lang po tayong mag-pray, manalangin. Amen. Patuloy po natin ang inumpisahan na gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen. At yung mandate po niya, ang sabi nga po sa Matthew 28:19-20, yung Great Commission, no? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, and teaching them all things which I have commanded thee. And lo, I am with you always, until the end of the world. Amen. So, maraming salamat po. A short history at praise God po sa araw na ito. Amen. Amen. Salamat po.